Nasaan yung kwan? Ayun. Amen. Oo. At baka ito ng, magpaalam ka na. Bahala ka na. Okay. Amen. Parang ito po yung pagkakataon na mag-i-speak ako na talagang kinakabahan ako. Alam mo ninyo, sa totoo lang, ito pong offer na ito na magpastor, tagal ko na hong tinatanggihan. Actually, maraming beses na po. Unang-una ho kasi, natatakot ako. Sa akin, okay lang kasi yung maging assistant, tumulong-tulong. Pero ayoko talagang yung title na pastor. Kaya nung nasa Cagayan po kami, nung inintroduce ako na si pastor, talaga na, wag nag-speak ako, nawala talaga ako sa concentration, asiwa talaga ako. Hindi ho dahil sa ayokong sundin yung kalooban ni God, pero alam ho ninyo, iba ho kasi pagka may titulo kang pinanghahawakan. It goes beyond the position, pero the responsibility that is expected from you. Yeah. Bilang po pagiging Kristiyano, alam nyo, madaling mag-profess na tayo ay Kristiyano. Pero pagka buhay na yung pinag-uusapan, doon mo makikita na ang titulo na pagiging Kristiyano ay madaling akuin. Pero pagka sa buhay, doon ho tayo nagkakatalo. Kasi unang-una, wala hong perpekto sa atin. Lahat ho tayo nagkakamali, lahat ho tayo alam mo yon, nagkakaroon ng mga pagkakataon na tayo ay nanlalamig at nanghihina. At alam ho ninyo, nung unang inoffer sa akin to, talagang sabi ko dun kay Pastor Ted, sa iba nyo na lang po ibigay. Kasi masaya na ho ako na una, nakakapag-assist ako sa aming group, nakakapagturo ako. Nakakapag-disciple ako, nakakapag-Bible study naman ako. Pero sabi ko, ayoko ho talaga nung title. Pero it came to that point na isa hong nag-trigger sa akin is yung experience ko dati. As you know, naglayas ho ako dito for how many years. And sa pagre-reflect ko, ano ang pipiliin mo? O ano ang gusto mo? Ito ba ay ang sundan, ang plano mo? Kasi to be honest po, may plano ho talaga ako pagka natapos yung COVID. Kasi last sem ko na lang sa aking master's degree, kaya plano kong bumalik sa Pangasinan. At the same time, mag-work pa ng 1 taon doon. Pero, nung sinabi ni Pastor, alam mo, yung pag-aaral, makakapaghintay, which is true. Actually, marami namang means. Pwede ka nga mag-online. Pwede mong matapos yung course mo sa online. Pero, when it comes to the souls na kung saan is ready for the reaping, pagka wala ho talagang, alam mo, walang pupunta, papaano na lang? Diba? Sabi nga sa Bible, their blood will be sa ating mga kamay. Ito i-ask. It's because tayo yung may kapasidad, tayo yung may opportunity, and yet, hindi natin ginawa ang calling na yon. Hindi ko talaga alam kung ano magtuturo. Kasi talagang nakakakaba. Sabi ko nga sa nanay ko, kasi nung nagdadalawang isip ako, sabi niya, paano yung pagkain mo? Paano yung maglalaba? Paano yung sinong mag-aayos ng kwarto mo? Yung mga ganyan. Siya, natural yun, nanay siya. Pero siyempre, matanda na rin naman ako. Pero oo nga, Nisip ko nga yun. Sabi ko na lang sa nanay ko, kung sa probinsya nga ng ilang taon, na nakikitira lang ako at nangungupahan. And to be honest, for how many years I was a volunteer teacher, nakasurvive naman ako. Ngayon pa kaya na ako na lang yung parang umaarte. Actually po, ako na lang nga yung nahihiya doon sa pastor at sa staff. Sabi sa akin, anong kailangan mo? Sabi ko, kailangan ko ng tirahan. Kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng wifi. Siyempre, for work purposes. Kunwari lang. Oo. Sige, lahat yan ibibigay namin. Nako, bigla akong kinabahan. Kasi, actually, I do not have any excuse not to follow God's will. Pero,
hopefully ho, yung magiging lesson natin ngayong umaga is can be a motivation and encouragement sa bawat isa na alam mo, lahat tayo may gusto sa buhay. Lahat tayo may gustong mangyari sa atin. Lahat ho tayo may plano. Amen. Pero, ang nakakatakot doon, you can do your permissive will, pero not following God's will is mas mabigat. Kaya nga sabi ko, paano kaya pagka hindi ko sinunod yung kalooban ni God? Paano kung magkasakit ako ulit ng bonggang-bongga? Ayoko namang magkasakit. So, sige na nga. Sige na nga. Actually ho, marami ho, there are a lot of groups vying for the position. It's because pagkarating mo doon, wala ka nang iisipin. Nandun na yung church, wala ka nang pwede pang maikabit. Kasi nandoon na lahat. Maayos na lahat. Tapos, even the school ministry is very big. Kaya may mga iba't ibang grupo ho na kumukuha doon. At sabi ko nga doon sa pastor, pastor, parang hindi naman po ako qualified. Kung ikukumpara ako, kasi ang lalaki naman at saka grabing magturo yung mga groups na napanood ko na gusto doon sa posisyon. Pero sabi nga ni pastor, alam mo wala naman yan sa pagalingan. Nandoon yan sa puso. And ever since, alam mo ninyo, pasaway man ako sa maraming bagay, pero when it comes po talaga sa pagtuturo, ay gustong-gusto ko ito. Anyway, what makes us qualified? What makes us qualified to pursue God's will? To follow God's will? Kasi alam mo, kung titingin lang tayo sa salamin at titignan natin yung sarili natin, kaya naging blessing po yung testimony ni Pastor Bataguas nung nandun, na kung may tao man na dapat tumayo at magturo sa inyo, I feel na ako ang pinaka-unworthy. At totoo po yun. Kasi if you know what God is requiring sa mga tao na susunod sa kanyang kalooban, hindi man siguro perfect o perfection bilang tao, pero alam mo, pumupunta tayo doon sa perfection ng Panginoon. At alam mo ninyo, wala doon ang kung pogi ka ba? Wala doon kung maganda ka. Wala doon kung mayaman ka. Wala doon kung matalino ka o mahusay ka sa maraming bagay. It all boils down to your personal relationship sa Panginoon. Amen. Tatandaan ho ninyo, our relationship with others reflect our relationship with God. At alam ho ninyo, sa pagwiwin ng mga tao sa Panginoon, hindi pagbabasihan dyan kung gaano ka kagaling mag-present at mag-deliver. Because training the people takes a lifetime. Mula sa pagwiwin mo sa kanila, dadalhin mo sila sa simbahan, tapos doon mo sila tuturuan. Pero alam mo, that is just the basic. Dahil kalaunan, ang example at example mo pa rin ang susundan nila. Kaya imaginein mo, no? Sabi ko nga, nako, kaya ayokong magpastor. Feeling ko kasi pagka tinawag kang pastor, matanda. Oo, matanda. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sa isang ganyan magkakaroon ng bunga. It takes a lot of time and grooming. At isa sa kinakatakot ko, maging epektibo kaya ako para maging leader. Para how much more para pa magpastor? Kasi imperfect naman ako. Kasi I also feel unworthy. Pero alam ho ninyo, there is this song, sige, pwede bang pa-flash? Oo, tingnan natin. Oo, alam mo, habang nagmumuni-muni ako, naalala ko to eh. Oh, it's a very good song. Amen. Only one life, so soon it will pass. Only what is done for Christ will last. Alam ho ninyo, lahat tayo may iisang buhay lang. Amen. Ako, I consider myself so fortunate and so blessed. Kala ko talaga, nung panahon na ako ay nasa Pangasinan, kala ko talaga mamatay na talaga ako.
I was even on my own deathbed. At sabi ko sa nanay ko, Ma, alam mo, kung wala nang plano si God sa akin, okay lang na mamatay na ako. Kesa sa maging pabigat ako. Pero nung nabigyan ho ako ng pagkakataon, tsaka ko na-realize na ganun pala kahalaga yung buhay. Most of the time ho kasi, hindi natin consider at hindi natin nabibigyan ng kahalagahan or value ang mga bagay na meron tayo unless darating ang pagkakataon na mawawala na ito. And the same goes with life. The same goes with life. Na nung una, ay napakalax ko lang. Gawin ko ang gusto ko. Punta ako dito, punta ako dyan. Pero nung nawala na yung pagkakataon para makapag-aral. Nawala na ang pagkakataon para makapagtrabaho. Pagkakataon nga para lumabas. Wala na rin for 3-4 years. Dahil pagka lumabas ka, natatakot ang mga tao sa itsura mo. At iyon pala ang pakiramdam na kung saan ang buhay ay useless. Walang halaga. And regardless don't misunderstand what I'm trying to say. Na dahil ba ikaw ay hindi nakalabas, dahil ba wala kang opportunities, ibig sabihin wala nang value ang buhay mo. Kasi pwede ho na ginagawa natin ang gusto natin regardless if this is on your education, business, career. Pero pwede pala na wala pa rin kwenta ang buhay natin. Pwede pala na lahat ng ginagawa natin doon ay walang silbi. Alam mo kung bakit? Only what is done for God will last. Good. And just think about this. Every day we would go to work. Every day we would go to our business, to our studies. Tanong mo sa sarili mo, sa mga oras na yon, sino yung nabibigyang puri? Ginagamit mo ba ito para sa Panginoon? Kasi definitely, kung ang iyong mindset is that I would have to be efficient with my time. Bakit nag-iisa lang ang buhay ko? Papaano kung ikaw ay nag-aaral lang at estudyante ka lang? Paano kung ikaw ay nagbi-business at tindero-tindera ka lang? Paano kung ikaw ay nasa bahay at magulang ka lang at wala ang pagiging Kristiyano? Then, isa lang ho ang ibig sabihin nun. Lahat yun! Walang reward. Alam mo kung bakit? Kasi we simply did it out of us being individuals who play different roles, pero hindi natin na ikakabit ang pagiging Kristiyano natin. Good. Kaya alam mo, doon ako nagkaroon ng initiative na sinabi ko, sa kahit anong aspeto na gagawin ko, kailangan may ministry. Kailangan na isasama yung Panginoon. Kaya nagturo ako ng online. Automatic, lahat ng estudyante ko, wini-win ko. Nag-i-English kami, nagva-values kami, nandun pa rin. Tuwing gabi. Gamer din ako. Sabi ko, kung etong paglalaro na ito ay gagawin ko lang para lang sa aking sarili, sabi ko, it is not for God, then definitely it will not last. Kaya ang ginawa ko, lahat ng kalaro ko, all over the world, every evening may Bible study. Alam mo kung bakit? Kasi we want to be efficient with our time. At kung gusto natin, darating ang panahon na hindi lang tayo magre-reap, hindi lang tayo aani dahil nagtrabaho tayo ng husto sa ating kumpanya, kumita tayo ng maraming pera, hindi lang yun. Alam mo, mas maganda doon, yung boss mo at mga trabahador mo, nawin mo sa Panginoon. Amen. Hindi lang ako basta-basta magiging mabuting nanay, mabuting tatay sa aking pamilya. Sisiguraduhin ko na sa lahat ng gagawin ko mula sa pagluluto, mula sa pagtitin, sa pangangailangan ng aking pamilya, kasama ang Panginoon. That way, lahat ng ginagawa ko is for Christ and that everything will last. Amen. Alam mo ninyo, walang araw na hindi tayo
magkakaroon ng pagkakataon makihalubilo sa mga tao. Di ba? Di ba? Kahit nasa loob ka lang ng bahay, definitely, you will get a chance to be with people. Kaya kagabi, kausap ko yung kaibigan ko. I was so grateful for her kasi parang nasama lang siya sa grupo namin sa online ho yan, parang 2 months ago. At alam mo, siguro sa lahat ng aking mga natulungan at kino-coach, isa siya sa pinaka-worst ang problema sa pamilya. Hiwalay ang magulang, may ibang kasama yung tatay, may ibang kasama yung nanay. At parati niyang tinatanong sa akin, sabi niya, Sai, ano ba ang magandang paraan para maging maayos ang pamilya ko? Sabi ko, alam mo, isa lang ang solusyon dyan. At kahit ano pa, it all starts with prayer. At alam mo, minsan nakokonsensya na lang ako. Alam ko, nanonood siya ngayon. Nakokonsensya na lang ako sa mga kasama ko kasi dahil every evening, at sabi ko sa kanila, alam nyo, hindi kayo makapunta sa church, wala kayong makitang church na maayos dyan, then be faithful with our Bible study and with our prayer. Minsan ako na lang yung nag-e-excuse. Nakakatulugan ko sila, pero nandun sila parati. On time. Naghihintay. At handang makinig. And then finally, sabi niya sa akin, Sai, sabi niya, alam mo, natutuwa ako, nandito yung mami ko ngayon. Sabi ko, after 5 years, ilang araw lang natin pinagdasal, nandiyan na yung mami mo. Ngayon, sabi niya sa akin, ano ang pwede kong gawin para maging maayos ang pamilya ko? Sabi ko sa kanya, simple lang, ayusin mo sarili mo. Because the greatest testimony that can convince people na tayo ay dapat pakinggan at dapat tayo ay sundan, hindi lang huwang sinasabi natin, kundi ang pagbabago na nakikita ng tao sa atin. Amen. At alam mo, yan yung isa sa kinakatakot ko. Kasi, hindi naman ako perfect. May perfect ba dito? Wala. Nga. Wala akong perfect. Pero alam mo, sige, one more. Life spares no one. Alam mo kung bakit hindi tayo perfect? Kasi lahat po tayo dumadaan sa proseso ng paglago. At alam mo, sa proseso ng paglago, mahirap. Wala hong madali. Alam mo kung bakit? Kasi parati tayong nagkakasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa. At alam mo, life will never spare anybody when it comes to sin. Maliit, malaki, kasalanan pa rin. Meron pa. Mga pagkukulang. Mga pagkakamali. Ano pa? Guilt. Kasi we were not able to meet our own expectations. Nagigilty tayo sa mga bagay-bagay na sana. Ganito, no? Na sana. Shame. Kahihiyan. At alam mo, ang dami kong naging shame. Experiences sa buhay ko kasi nung una masyado akong mayabang. Pero alam mo, nung na-realize ko to, talaga nagpasorry ako sa kandamukal ng mga tao. It's because nakakahiya pala sa isang Kristiyano ang pangit ang ugali. Wala palang mabuting asal. Pangit pala sa isang Kristiyano na kahit alam mong tama ka at tama ang pinaglalaban mo, pero ang approach mo at ugali mo mali ka pa rin. Naalala nyo ho, dito, no? We have been taught na alam mo ang mga doktrina na yan, next na lang yan. Huli na lang yan. Alam mo, ang pinaka-basic sa pagiging Kristiyano, ugali. Tama. Kahit na memorize mo pa yung Bible. Amen. Kahit na magaling ka pang magsalita at magturo, pagka wala kang tamang example, bagsak ka pa rin. Kaya alam mo, yan ang isa sa kinakatakot ko. Baka naman people would be so impressed by how I speak and by how I teach, pero pagka nakita yung buhay ko, bulok pala.
Sino ang nagtanim? Sino ang nagdilig? Sino ang nag-alaga? Sino ang magbibigay ng bunga? Kahit mag-effort ka pa, kahit magpakamatay ka pa sa pagtatrabaho, alam ng Diyos kung ano ang puso at ugali mo. At ibabalik niya yan sa tamang panahon. Amen. Kaya alam mo ninyo, nakakatakot maging Kristiyano. Mahirap. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ho tao ang audience natin. Kahit palakpakan ka pa ng lahat ng tao, ma-impress pa sila sa'yo. Pero pagka ang Diyos hindi na-impress sa'yo, makikita at makikita mo, ibabagsak ka niya rin. At ibibigay niya ang deserve mo dahil sa iyong relasyon at pinanggagawa sa kanyang ministry. Amen. Alam mo, it goes both ways. You do good, definitely maganda ang babalik sa'yo. You do bad, maghintay ka lang. Oo, kaya nakakatakot, ano? Regret and failure. And every one of us has definitely experienced all of these things. Pero alam mo, hindi rin pala masama na nararanasan natin ang mga bagay na to. Yes. Kasi these are all essential parts towards maturity. Wow. Amen. Hindi ka naman matututo I know kung that. hindi ka nagkamali. Oo. Ako nga, natutuhan ko lang na mayabang ako dahil sa pagkakamali ko. Natuto lang ako, natugyot pala ako na tao. Nung nakitira na ako, sabi ko, grabe, teacher na nga ako, tinawag pa akong dugyot. Hindi kasi naliligo, malamig. Oo, makalat. Pero all of these things, alam mo, na-experience ko by experiencing these negative things. And sometimes, or most of the time, kasi kalyado rin tayo minsan. Kailangan nating pagdaanan ito ng paulit-ulit para lamang tayo ay matuto at mag-grow. Good. Next. Pero ito yan. Actually, ito sinishare ko lang, hindi ko to prinipreach sa'yo. Prinipreach ko to sa sarili ko. Para hindi ako mag-back out. Oo, kaya sabi ko, nako, hirap ng decision na to. Oo, kaya sabi ko, gagawa nga ako ng lesson. Lesson para sa sarili ko, para ikukwento ko na lang sa inyo. Pero, kung ito ho ay naging pagpapala din sa'yo, mas maganda, di ba? Amen. Mishaps, lahat ng aking mga nabanggit, kasama yan sa mishaps, are not our be-all and end-all. Minsan, akala kasi ng iba, pagka nagkamali, finish na. Pagka nagkasala, finish na. And may nabanggit nga si pastor na, pagka ikaw ay nagkasala, parang 40 years old pababa, may chance pa. Baka makahabol pa. Kaso kung ikaw nagkamali, matanda, baka wala nang salba. Pero alam mo, ganito yan. As long as we are alive, there is a chance. Oo. Sino ho bang nagtataas? Panginoon. Sino ang nagbababa? Panginoon. Promotion doesn't come sa east, sa west. It only comes from God. Tama? But staying as is and quitting is. Alam mo, natatapos lang ang ating ministry sa Panginoon pagka nag-give up na tayo. Right. Pagka nag-quit na tayo. Pero sabi nga sa kanta, habang may buhay, ayan. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may chance. Habang may buhay, may pagkakataon. These setbacks does not define us. Alam mo ninyo, you could see a lot of Bible characters who have sinned gravely sa Panginoon. Pero alam mo, that was not their be-all and end-all. Bakit? There came that point in their life na nung sila ay nagpakumbaba at sila ay nagkaroon ng remorse at puso na susunod sa Diyos, ginamit pa rin sila.
Our life is a book. A chapter does not end our story. A new page can be a prelude to a happy ending. Kaya alam mo, sa buhay, ganyan lang. Minsan nasa ibaba ka, minsan nasa taas ka. Pero hopefully, pagka nandun ka na, huwag mong pangarapin na babagsak ka pa rin. Pangarapin mo na i-preserve yun. Tama. Dahil bilang Kristiyano, alam mo, only one life. Pero ako naniniwala ako dun na bakit mo pa sasayangan o sasayangin ang ilang taon mo na paglilingkod sa Diyos only to waste all of this and let God down. Diba? Una yan. Pangalawa, yan, natuto tayo, bumagsak tayo, nakarecover tayo. Gusto mo ba bang bumagsak ulit? Gusto mo ba bang magkamali ulit? Pero tatandaan mo to, a new page can be a prelude to a happy ending. Ngayon, paano natin gagawin? Paano natin gagawin na masisigurado natin na despite the fact of our imperfections, pwede pa rin tayong makarecover, pwede pa rin tayong makabawi, at pwede pa rin tayong mas maging masigasig, mas maging mainit, mas maging matino sa ating paglilingkod. May isang word, may dalawang meaning. Sige nga. Yung isa, reset. Yung isa, reset. Oo, no? Okay. Reset at saka reset. Pagka sinabi hong reset, alam natin yan, uulit ka. Uulit ka. Pero pagka sinabing reset, may babaguhin ka lang. Ganito yan. Sige. First, oras na tayo ay umaabot sa punto na nadi-discourage tayo, nagkakamali tayo. Nagkakaroon tayo ng mga mishaps na aking nabanggit. Alam mo, napakasimple lang . Maliban sa iyong pagre-reconcile sa iyong relasyon sa Panginoon, these are 4 things that you should understand na kung saan ito ang una mong aayusin. Objectives. Pagka sinabi hong objectives, yan yung ating long-term na goals. Ano ba ang gusto mo sa iyong paglilingkod? Kasi kung ikaw, nakaupo ka ngayon dyan at pagka tinanong kita, after 5 years, what do you see yourself in the ministry of God? Ayun, church member pa rin. Nandyan ka para hindi maging decoration. Tama? Hindi ka lang nilagay ng Panginoon dito kasi kung ang Panginoon naghahanap lang ng decoration, bakit ikaw pa? Dapat kumuha na lang siya ng mas maganda. Tama? Maganda naman ako, sir. Feeling mo lang yun. Oo. Dapat meron kang goal para sa Panginoon. Yung goal ko noong una medyo vague lang . Sabi ko, after 5 years, after 10 years siguro, I'm going to be a part of the church. Oo, kaso yung Diyos na ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Magpapastor ka o magkakasakit ka ulit? Siyempre, magpapastor na lang. Basta may wifi. Di ba? Oo. Yun na lang, objectives. Dahil hindi pwede na nagme-maintain lang tayo, alam mo, kung ikaw ay Kristiyano na walang ganap sa buhay, sign niya ng patay na Kristiyano. Nakita mo na yung mga tao sa ER? O pagka yung linya, di ba, yung toot. Anong ibig sabihin nun? Patay. Oo, pero oras na yan ay tumitibok-tibok. Minsan nasa itaas, may bababa. Itaas, bababa. Buhay ang ibig sabihin yan. Kaya alam mo, kung ikaw, Kristiyano ka lang, after 2 years, 3 years, ganun ka pa rin. Nako, baka kailangan mo munang makuryente. At pagka ang God, ang nagkuryente sa'yo, hindi maganda. So what are we waiting for? Tama? Meron ka pa bang mga loved ones na hindi mo nawiwin sa Panginoon? Tatandaan ho ninyo, we may have our own ministry sa church. May nakausap ako kagabi, sabi ko sa kanya, alam mo, yan ang nagiging
failure natin kadalasan bilang Kristiyano. Kala natin dahil parati tayong nasa church at nagpa-participate tayo, everything will be fine. Pero tatandaan mo, kung ikaw ay Kristiyano, your first ministry is your family. How can you be effective in winning other people? Pamilya mo nga, hindi mo maayos. Isip ka, marami pa ba? Of course. That can be your objective. To win my family to God. To win my family to Christ. Nang sa ganun, buong pamilya kami. Nasa loob ng simbahan. Okay na yung pamilya mo, mga kamag-anak. Mga kaibigan. The list goes on and on and on and on. Tanong, ano ho ang nangyayari sa ating buhay? May bunga pa ba? Naalala mo yung parabulo ng Panginoon, no? Nung kasama niya yung mga disipulo, pumunta siya. Nakita nila yung isang fig tree. Tapos nakita ang taas-taas ng puno, ang yabong ng mga sanga, ang kapal ng kanyang mga leaves, pero walang isang bunga. Minsan, pwedeng napaka-decorative ng ating buhay. Tanong, sino ang bunga mo? Ano na ang naging bunga niyan? Dahil pagka walang bunga, tawag doon ikabod. Tawag doon may sumpasigan. Kaya bilangin mo, ilang taon na ako sa ministry? 5, 10, ilan na yung bunga ko? Itlog, 0. Objectives. Tama? Long-term goal. That is your ministry. Kaya wag kang malilito. Maliban sa paglilinis, maliban sa pagluluto, maliban sa ganito, sa ganyan, tatandaan mo, winning souls is still our first mission. Go ye therefore. Tama? Pangalawa, purpose. Yung iba naman, bakit gusto na nandito? Bakit gustong napapansin? Kasi ang purpose para sumikat. Yung iba para mag-artista, dapat sumama ka dun sa audition ng Pinoy Big Brother. Gusto ko nga mag-audition. Oo. Kung gusto mo lang pala maging sikat at gusto mong mapansin, mag-artista ka na lang. Pero, when it comes to our purpose, it is still fulfilling God's will for our life. Amen. Kaya alam mo, you have seen this. There have been a lot of leaders over the time, pero makikita mo in time bumabagsak din. In time nawawala din. Kaya sabi ko nga, nagdadasal ako, Panginoon, yung simbahan na pupuntahan ko, nagkaroon na ng maraming pastor. Oo. Kaso, lahat, Pastor ang may problema. at isa sa nagiging pressure sa akin is, pagka pumunta ba ako doon, isa rin ako. Sa along the way, babagsak din. Pero alam mo, kapatid, pagka ang purpose mo is to pursue God's will sa buhay mo, mamamatay ka na lang, naglilingkod ka pa rin ng matapat. Amen. Tama. Oo. Reset. Tingnan mo muna, why do I do these things? Is it for myself? Is it for others to see? Is it for God? Nasa sayo yan. Priorities. Alam mo, dito na tayo magkakatalo. Kaya sinabi ko, ano ba ang priorities ko ngayon? Dito sa kabila, maglingkod sa tao. Dito sa kabila, pag-aaral. At syempre, magandang buhay kasi doon, naka-hotel ka parati. Nakatira ka sa tabi ng beach. Kung yun lang pala, then definitely the ministry outweighs what I want for my life. Kaya alam mo, priorities, tingnan mo. Merong nag-aaral, merong nagbi-business, merong nagtatrabaho. Tanong, ano ang prioridad mo sa mga ganyan? Remember, only one life. At pagka tayo nagkamali sa ating priorities, mga kapatid, we would find ourselves wasting our time at pagka tinignan ang ating sisidlan, ay walang naipon kasi may butas pala. Kasi it wasn't for God in the first place. At
pagka sinabing outbulk, noon na medyo na ano ako dyan eh. Sabi ko, ano kaya itong word na outbulk na ito? Ibig sabihin pala niyan, when it comes to resetting o resetting our alam mo yon, our standards or our list ng ating paglilingkod sa Panginoon. Pagka sinabing outbulk, kailangan mas makita mo yung value. Mas makita mo yung halaga. Kung gaano kabigat ang paglilingkod mo over the things na kung saan ginagawa mo lang para sa iyong sarili. Kaya makikita nyo ho, sa pagre-reset, isa lang ang kailangang makita sa ating dyan, ang ating pagiging obedient. Kaya ang acronym, OPO. Opo. Dahil pagka yan hindi mo magawa, hindi mo marireset ang iyong paglilingkod sa iyong buhay. Alam mo, isa akong gamer. Ayan, nandito yung mga kapatid ko. Pagka may bagong game, unang ginagawa namin, gagawa kami ng unang karakter. Tapos aalamin mo yung game. Lalaruin mo yan. Probably ilang days o ilang linggo. Pagkatapos, ang gagawin mo kahit malayo na yung naabot mo, buburahin namin ang unang karakter na yun at gagawa kami ng panibago. Yun ang tinatawag na main character. Bakit natin ginagawa ang reset? Kasi sa ating buhay, minsan dahil bago ang isang senaryo, ang isang problem, minsan nagkakandamali-mali tayo. Nagkakamali kami sa gamit, kakamali kami sa priorities namin, nagkakamali kami sa build ng aming mga characters. Kaya ang gagawin namin, sige, okay lang, kahit may pagkakamali. Pero kahit ilang linggo na ang nagdaan, ilang araw na ang nagdaan, oras na dinilit namin yan dahil alam na namin ang sistema ng game. Pagka gumawa kami, days lang, mas malakas pa ang character na aming nagagawa. Alam mo, ganyan din sa pagiging Kristiyano. All of us are prone to mishaps. Pero ang maganda doon, after we've learned, then we can be better individuals. Right. Aside from resetting your objectives or your list para ikaw ay maging mas sa paglilingkod mo sa Panginoon. Sige, the first one is, eto na ho ang ating actual lesson. Redeeming the time Yan. because the days are evil. Gas-gas na ito, pero may natutuhan ako kahapon. Hinahanap ko, ano bang ibig sabihin ng redeeming? And then suddenly, may verse akong nakita, Ruth 4 verse 7. Ano ba ang ibig sabihin ng redeeming? Kasi pagka sinabing redeeming the time, because the days are evil. Ang interpretation ho natin mga kapatid dyan, kahit ako nung ako ay nagsisimula pa lang, ang interpretation ko dyan, pagka sinabing redeeming the time, yung ano ba? Maximize. Yan. Maging efficient ka sa oras na meron ka. Kasi konti na lang ang nalalabing oras natin dito sa mundo. Pero, nung nagbabasa-basa ako kahapon, may bago akong nakita. Now, this was the manner in former time in Israel concerning redeeming and concerning changing. For to confirm all things, a man plucked off his shoe and gave it to his neighbor, and this was a testimony in Israel. Parang ano, no? Pero ang word ho dyan is a man plucked off his shoe. Ibig sabihin daw niyan, tatanggalin niya yung sapatos niya o yung sinelas niya. Anong ibig sabihin ng redeeming? Ganito ho yan. For example, ako yung mayaman. Ngayon, may binebenta siyang lupa. Okay? Ngayon, sasabihin ko sa kanya, bro, gusto kong bilhin ang lupa mo. Oras na babayaran ko to sa kanya,
Nung panahon na yon, hindi ho uso ang titulo. Okay? Walang titulo sa lupa noon. Ang gagawin niya, kukuhanin niya yung isang piraso niyang sinelas o sapatos, yun ang ibibigay sa akin. Hindi lang ho yan. In other context, ang ginagawa nila, pupunitin yung damit, tapos ibibigay dun sa nagbayad. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito ng redeeming the time because the days are evil? Tatandaan mo, ang Panginoon ang nagsasalita. Si Jesus Christ ay binigay ni God pambayad sa ating kasalanan. Tama ho? Ano ang ibabalik mo sa Kanya? Ano ang ibabalik mo sa Kanya? Ano ang compensation ng ginawang pagbayad ng Panginoong Yesus sa lahat ng ating kasalanan? Ibibigay mo ba yung sapatos mo? Ibibigay mo ang buhay mo. And that is what it means to redeeming the time because the days are evil. Wala kang pag-aari. Wala. Dahil pati ang buhay mo, maliban sa ito ay binigay, ito ay tinubos na rin. Alam mo kung ano lang ang pwede mong gawin sa buhay na yan? Yun ay ang pagpagamit niyan sa buhay, sa ministry ng Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng maayos. Tanong, tama ho ba yung compensation na binigay mo sa pagbayad ng Panginoon sa iyong mga kasalanan? O baka naman, compensation na nga lang. Hindi mo pa mapagkaloob. Good. How can we have this reset in our life? Paano tayo makakapagsimula ulit kung mayroon tayong mga reservations? Kung meron tayong parte ng ating buhay na hindi natin isinusurrender sa Panginoon, only, alam mo, eto yan eh, only the redeemed have the ability to like what God likes and to be pleased with what pleases God. Alam mo, kung bakit may mga tao na nakakapag-isip pa rin mag-backslide, baka hindi siya saved. Baka hindi siya totoo na sumunod sa kalooban at plano ng Panginoon. Kasi ano ang sabi dyan? Magugustuhan mo lang ang gusto ng Panginoon at magiging pleasant lang ang pleasantness ng Panginoon kung naiintindihan mo na tinubos ka niya dahil sa kasalanan mo. Kaya marami ho sa atin, we fall by the wayside. Only reason is, hindi ho fully surrendered ang buhay natin sa Panginoon. Right. Dahil ang isang tao na lahat, buhay niya, sarili niya, ministry niya, purpose niya ay nakatuon lang doon sa word na redeeming Panginoon. Kaya ko ito gagawin ay dahil mula pa lang, binigay mo na lahat sa akin. Alam mo, walang utang ang Diyos sa iyo. Wala hong utang ang Diyos sa atin. Kahit ano pang ibigay mo na material na bagay, wala yang silbi pagka ang puso at buhay mo ay hindi mo binigay. Amen. Kaya alam mo nga, may kausap ako kagabi, sabi ko sa kanya, alam mo, kaya pagka nagbigay ako, binubigay ko lahat kasi I feel na hindi yun sapat sa ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Amen. Look at yourself now. At ikumpara mo kung yung buhay na yan, wala sa kalooban ng Diyos. Alam mo, hindi ka magpapatumpik-tumpik sa iyong paglilingkod kasi naiintindihan mo na konti na lang ang oras, hindi ka pabayad sa utang mo. Good.
redeeming the time. And when it comes sa redeeming the time, kapatid, wala ho sa ating nakakaalam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Wala. Kaya nga sabi nung kaibigan ko kagabi, Sai, anong gagawin ko? Hindi ko naman kaya. Yung paraan mo ng pagsasalita, sabi ko sa kanya, alam mo, oras na nakausap mo yung nanay mo o yung tatay mo, sabihin mo lang sa kanila, Ma, Pa, hindi ko alam kung paano susolusyonan yung problema natin, pero alam ko si God kaya niya. Tara, magdasal tayo. Yun lang. Alam mo kung bakit? Dahil ang isang tao na wala sa kalooban ng Diyos at hindi sold out sa kanyang kaligtasan, gagawa at gagawa yan ng puwang para magkamali at magkalat. Good. Tanong, nag-iisang buhay na lang. Hindi mo rin alam kung kailan ang expiration yan. Paano pagka tinawag tayo ng Panginoon, Anak, anong ginawa mo sa akin? And you will give and offer your life only to realize na nagsayang ka lang pala ng oras sa mundong ito. Kapatid, alam mo, etong sinasabi ko sa iyo, kahit na every Sunday nandyan ka pa't nakaupo, nakikinig parati sa salita ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, pagka ang puso mo ay may reservation sa pagbigay ng 100% sa paglilingkod sa Panginoon, kapatid, alam mo, that will simply go all to waste. Dahil tatandaan mo, mariridim lang natin ang buhay na ito at magiging mahalaga lamang ito sa harapan ng Panginoon kung ang buhay na yan, buong buo, ay pinaglilingkod mo araw-araw para magbigay puri sa Panginoon. Amen. Next, establish your personal devotion. Joshua 1:8. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Di ba yung prosperity at saka yung success, yan ang gusto natin? Oh, kaya dito sa mga members natin, may parating nagla-like at mga nag-share. Wala man akong premyo. Oo, pero pagka hindi nyo ako nakitang nag-post, tinatamad ako noon. Oo. Kasi alam mo, pagka ang isang bagay, minsan hindi natin nakikita yung sense at saka yung value nito, tinatamad din tayo. Nabuburaot din tayo pagka paulit-ulit nating ginagawa. Pero alam mo, habang pinag-aaralan ko to, tsaka ko lang na-realize na para pala all throughout your day, hindi ka magkakamali. You simply have to establish your personal devotion. Kasi yan ang magiging break. Yan ang magiging conscience mo when you do things all throughout the day. Kaya yan yung advice ko sa mga kaibigan ko. Pagka kayo ay na-frustrate, pray. Pagka kayo ay nagagalit na, nararamdaman mo nang magagalit ka, pray. Pagka ikaw ay nako-confuse, desperado, isa lang, pray. Dahil bilang tao, we are prone to our emotions. What will keep us safe is our personal relationship with God. Amen. Alam mo, nakakatakot sa pagiging Kristiyano kasi minsan hindi natin nare-realize. Bugso ng damdamin. Pagka tayo nagalit, nakakapagsalita tayo ng pangit. Sabi nga, yan daw ang mga bagay na hindi na natin pwedeng ibalik o pwedeng mabawi. Kaya alam mo ninyo, we should be very, very careful with our emotions. We should be very careful with the things that we say, even our actions. Dahil bilang Kristiyano, tatandaan ho ninyo, mayroon tayong ministry at yun ho ang pagiging tulay para ang isang taong nanlalamig o hindi nakakakilala kay Kristo, tayo ang magiging instrumento para mas mapalapit sila sa Panginoon.
Trials always change our relationship with God. Tama? Na minsan, pagka easy-easy lang, pakiramdam natin ang lakas ng ating relasyon sa Panginoon. Kaso pagka nagkaroon na tayo ng problema, ng kabigatan, biglang nagbabago, biglang nanlalamig. Either they drive us to Him or they drive us away from Him. Right. The Amen. extent of our fear of Him and our awareness, His love of for us. His love. Kaya yan ang sinasabi ko sa iyo. Ang simbahan, alam natin yan, ang definition ng church. Ang simbahan, this is simply the place of fellowship. Nakikita natin ang ating mga kapatid. Pero alam mo ba, ang isa pang definition ng church, yan ang buhay mo. Kaya kahit saan ka pumunta, pwede kang mag-service. Kahit saan ka pumunta, pwede kang mag-ministry. Kahit saan ka pumunta, pwede mong maiparamdam sa mga tao ang pagmamahal ng Diyos dahil ang katawan mo ang siyang templo ng Diyos. Paano pagka walang pagmamahal? Paano pagka walang love? Kaya yung mga kaibigan ko, sabi nila, bakit pag kahit ginaganyan ka na ng iba, parang hindi ka nagagalit? Bakit parang hindi ka nagagalit? Sabi ko lang sa kanila, because I always try to avoid speaking out of my emotions. Kasi kahit tama ako, kung hindi naman tama ang puso ko, mali pa rin. Calm your emotions first, and let's talk, given that our medium and our center is the love of God. Sabi niya rito, His love for us determine in which direction we will move. Kaya alam mo, parating pagmamahal. Pero pagka ikaw, puro meme sa Facebook, puro yung mga negative na balita, ang iyong ipinupuno, mga chismis ng kung ano-ano. Nako, tsaka mo marirealize, na yung emotions mo at tsaka yung mood mo, ang dali mong nagagalit, ang dali mong nagsi-self-destruct. Again, tatandaan ho ninyo, this Bible is simply our guideline. Pero the testament of this Bible is still our life. Pakita mo kung ano ang natutuhan mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang buhay na hindi lamang masagana, hindi lamang successful, pero isang buhay na kung saan parating mamumutawi ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Number 3. Sacrifice. Alam mo, hindi ka talaga makakapag-reset. Hindi ka makakapagsimula ulit pagka meron kang gusto. Permissive will, God's will. Luke 9, verse 23 to 25. I say. And He said to them all, if any man will come after me, ano yung una? Let him deny himself and take up his cross. Kailan daw? Daily. Bakit hindi MWF? Bakit hindi TTH lang? O bakit hindi Saturday, Sunday lang? O di kaya MWM hanggang Saturday, tapos Sunday pahinga. Bakit every day? Kasi ang pagsubok, hindi ho pumipili ng oras. Hindi yan pipili ng panahon na ikaw ay malakas. Pipili yan ng panahon na aanga-anga ka para mas madali kang siluin. Pipili yan ng panahon na emotional ka nang sa ganon, konting ganon lang sa'yo, bibigay ka na. And do you know, serving God takes a lot of self-sacrifice. Verse 24, for whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same
shall save it. Alam mo, habang nagmumuni-muni ako sa verse na to, nung una, alam mo, pangarap ko talagang makalibot sa buong Pilipinas. No, makalibot talaga. Oo, tapos makapasyal. Alam mo, kahit nandun ako, sa kaduluduluan ng walang hanggan, alam mo, pinagkaloob sa akin yan ng Diyos. Kakalibot ako nang wala akong ginagastos. Kakasakay ako ng eroplano, nakakapasyal ka, only because I was following God's will. At ngayon, alam mo na nabigyan ako ng pagkakataon, sabi ko, uunahin ko pa ba ang gusto ko? Ever since naman, naging matapat ang Panginoon sa akin. Amen. Di ba? Pero ang sabi niya pa dito sa verse number 25, tingnan mo to For what? For what is a man advantage? Anong daw ang kalamangan? Kahit mayaman ka, kahit nasa sayo na ang lahat, and lose himself or be a castaway simply because hindi mo inuna si God sa buhay mo. Walang saysay ho. Kahit marami tayong pinansyal o material na bagay, pero kinakalimutan natin ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya may kaibigan ako na seaman. Sasakay na siya sa 11. Umiiyak siya. Isa lang din to sa aking mga nawin through online game. Sabi niya sa akin, pagdasal mo ko, sabi ko sa kanya, every day, kasama ka namin sa prayer, pero isa lang ang tandaan mo. Hindi ka nangumpromiso sa akin, pero may commitment ka sa Panginoon. Tapos umiiyak siya. Kahit anong mangyari. Sabi niya, gagawin ko yan. Kaya pagkabalik niya daw, magkita kami sa Manila. Alam niyo po, ibinapakita sa atin dito na totoo, lahat tayo may needs. Lahat nga tayo may obligasyon. May responsibilidad tayo para buhayin ang ating pamilya. I-provide ito, ang ganito, ang ganyan. Totoo. Totoo yun. Pero tatandaan mo, lahat ng yan, ang Diyos ang nagbigay. Kahit sa pamilya ho natin, ang Diyos pa rin ang nagbigay. Sa lahat ng opportunities natin, Diyos pa rin ang pinanggalingan niyan. At pagka ang Diyos nagre-require sa iyo ng kahit katiting lang ng bagay na sana, sa trabaho mo naman, kailangan ako pa rin ang iyong prioridad. Sana kahit sa pamilya mo, no, hindi yung ugali mong magaspang o ugali mong agad nagagalit ang nakikita. Sana kahit ako pa rin. Alam mo, that is the self-sacrifices that we have to do. Because nothing reveals character more than self-sacrifice. Kaya totoo ho yun. Pagka tinanong, mahal mo ba si God? Mahal mo ba si God? Hindi mo ata mahal si God. Mahal mo ba si God? Hindi nga. Mahal mo ba talaga si God? Yeah. Gaano mo siya kamahal? Doon tayo nagkakaiba. Right. Di ba? Gaano mo kamahal si God? Alam mo, kaya nag-decide ako eh. Tinanong ba naman ako? Kala ko ba gusto mo ang magturo? Gaano mo kamahal ang ministry ng pagtuturo para kay God? Oo nga no. Nga. Dahil pagka hindi ko tinake yun, I am going against my way of saying I love you pero I cannot prove it. Ikaw, mahal mo ba si Panginoon? Tanong, paano mo papatunayan na mahal mo siya? Pero kung yung ambag mo, hindi lang ho sa pagbibigay, hindi lang sa pagbibigay. Kung ang kaya mong iambag, wala pa dun sa kalingkingan, tatandaan mo, marami ka pa ring utang kay God at hindi mo yun kayang bayaran. Amen. Di ba? Because, the highest knowledge we have of God is through the gift of His Son. Tatandaan mo, God gave His only begotten Son. Jesus Christ gave His life for you. Buhay sa pera.
sa material na bagay. Buhay para sa once a week. Nasa simbahan ka. Kaya ang ganda nung naging lesson ni Pastor Bataguas, yung sa computer. Hindi ako magiling sa math eh. Pero nung pinapakinggan ko, yung eternity pala, kahit parati ka palang nasa church, wala pa rin yun sa kalingkingan ng oras at buhay at sinakripisyo ng Diyos sa pagbabantay sa iyo araw-araw. Tanong, mahal mo ba si God? Gaano mo siya kamahal? Lokohin mong sarili mo. Sacrifice your self-ambition because one thing that I realized, kung kaya mong magbigay ng malaki kay God, kakatuwa, no? Si Mrs. Basco, ang aga-aga kanina, kagigising ko pa lang sa bahay. So, anong problema dito? Ba't umiiyak siya linggong-linggo? Napaka-negative ng vibes. Tapos sumasalok ako ng pagkain. No? We learn to appreciate the little things na ginagawa natin sa Panginoon. Meron palang mas malaking balik. Kaya alam nyo kung bakit siya maglilibre mamaya ng ice cream? Oo, wala yun sa kalingkingan ng blessing na binigay sa kanya ng Diyos. Pero that just shows na overflowing yung blessing. Dahil may blessing na siya, naambunan pa tayo ng ice cream. San ka pa? Diba? That is what you call self-sacrifice. Dahil pagka ikaw, alam mo, yan lang ang maganda kay God. Siya na ang unang nagbigay. Pagka sinuklian mo to, hindi lang yun ang ending. Mas malaki pa ang kanyang ibabalik. At pagka nagbigay ka ulit, mas malaki pa ang kanyang ibibigay. Yeah. Kaya nga, alam mo, naging prinsipyo ko na to. Sabi ko, paano kaya ako magiging mayaman? Paano kaya ako magiging mayaman? Pero, alam mo yung Matthew 6:33, yan yung verse namin sa Bible study. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nangangarap din ako na magkaroon ng church. Sabing, niloko nga ako ni Pastor Ray. Sabi niya, ang arti-arti mo talaga. Sabi niya, ang arti-arti. Saan ako magluluto? Saan ako maglalaba? Niloloko niya ako. Meeting kami 2:00 ng madaling araw. Tatlo kami, arti-arti mo talaga. Sabi niya, hindi ka na magpapatayo ng church. Hindi ka na magpapatiles. Social doon, nakakarpet. Hindi ka na magpapa-furnish ng simbahan. Hindi ka na magpapa-aircon. Nandun na lahat. Ikaw pang maarte. Kala ko ba gusto mong magkaroon ng school? Ayan, may school na. May mga teachers na. Pagka nag-a-absent ka, sila yung gumagawa ng trabaho mo. Arte-arte mo pa. Oo nga, no. Hindi ba ito lahat ng mga bagay na pinangarap ko suddenly, tatayo ka na lang. Maglolo ko pa ba tayo? Mag-iinarte pa ba tayo? Pero alam nyo, that just shows, sabi ko nga, once, sabi kasi sa akin, kaya mo bang mabuhay sa ganitong support? Support ka agad? Oo, malaki. Malaki. Sabi, kaya mo bang mabuhay? Sabi ko, sa province nga po nabuhay ako ng adobo lang, no? Araw-araw. Isang buwan na adobo, nabuhay nga. Sabi ko nga doon, nakatira ako sa isang bahay, gamit ko lang isang rice cooker at saka isang gunting. Nakasurvive nga ako sa ganito pa. Pero, alam mo, yan ang commitment ko sa Panginoon. Lahat ng tithes and offering, sabi sa akin, pagka ikaw ng pastor, lahat yan sa'yo. Lahat yan sa'yo. Kasi wala ka naman ng paggagastusan eh. Pero alam mo, sabi ko, Lord, nung walang-wala nga ako, tinuruan mo kong maging mapagbigay. At to the point na nanay ko nga, nagagalit na sa akin.
Hanggang pagarating ko rito, basta pagkabigay, eto, ibigay sa lahat. Sabi ko, pagka may ganitong opportunity pa ba ako magdadamot, kaya yan ho, ang ipang susuporta ko sa mga pastor. Dahil naniniwala ako na kung gusto mong maging mayaman, unahin mo si God. Kung gusto mong i-bless kanya financially, itodo mo rin ang pagbibigay. Dahil, sino daw yung mas malaki ang binibigay? Naalala mo yung parabulo nung widow, no? Na kahit 2 mites lang, yung kanyang binigay, Jesus considered her as the biggest giver. Hindi dahil sa halaga ng binigay niya, kundi dahil sa binigay niya ang buhay niya, unang-una. Ay, patapos na tayo. Gutom na ba kayo? Natatakam ka na ba sa ice cream? May dessert. Sosyal. May dessert. Romans 12:1. Enhance your life. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, hindi acceptable in the standards of man, but acceptable. Nako, nagtatawag na si Pastor Ted. Pastor Ted, kung nanonood ka, wag muna. Excited. Okay? Tinawagan niya ako Sabi niya, ikaw nagtatampo na ako sa'yo Sabi niya, pagka tumatawag ako, hindi mo sinasagot. Paano kung sasagutin? 2:00 ka ng madaling araw tumatawag. Okay, which is your reasonable service? Ano yung letter R? Ano yung R? Redeeming the time. Ano yung first E? Establish your personal devotion. Ano yung letter S? Self-sacrifice. Yung iba, nganga ka na naman Yung letter E, enhance your life. Investing in yourself is the best investment you will ever make. Kaya alam ho ninyo ang motivation ko. Sandali lang. Pastor, nagpre-preach ako. Chill ka lang. Oo, mukhang may importante siyang balita. Okay? Parati kong sinasabi sa aking mga estudyante at gino-coach na you cannot give what you do not have. Gusto mong maayos ang iyong pamilya, pero punong-puno ka ng bitterness. Gusto mong makatulong sa iyong pamilya, wala ka naman trabaho. Gusto mong matuto sila kung paano ang maging mapagbigay, kung paano ang maging matapat, hindi ka naman ganun. Kaya sinasabi ko sa kanila parate, hindi ko kayo tinitrain para maging babysitter ako. Hindi ko kayo aalagaan habang buhay. Tinitrain ko kayo at ipinapakita ko ang lawak ng ministry na ito para pagkadating ng panahon, magkakaroon ako ng mga kapartner. At alam mo, yun dapat ang iyong goal. You may not be the one standing here, pero you should have that goal to enhance your life. Dahil napakalaki ho ng ministry. At kung tayo ay nagbabayanihan sa ministry at lahat ay nagbubuhat at ikaw ay nakasabit lang doon, hindi maganda. And how can you be used in the ministry? Enhance your life. It will not only improve your life, it will improve the lives of all those around you. Kakatuwa, sabi ko, paano kaya ako magsisimula sa Quezon City? Message ako. May mga tinuturuan ako sa Anda, meron sa Nueva Vizcaya, meron sa Manila. Tapos habang mini-message ko sila, alam mo, nagulat ako sa kakachat ko lang nakabuo ako ng congregation. Chat. Tatawa lang ako Sabi nila, wag kang matakot. Pagkarating mo dyan, saan ka ba nakatira? Pinadala ko, ay naku, walking distance lang kami. Dyan sa ministry, dyan sa school, na kung saan magtuturo ka. And alam mo, that just shows that God
is already creating means. Kaya alam nyo why you have to redeem or why you have to reset your priorities. Kasi alam mo kung ikaw, you are seeing yourself in the ministry of God, you should understand na ngayon pa lang dapat nag-i-invest ka na. Good. Hindi ka mag-i-invest pagka nandun ka na. Kasi you will be caught unaware. Dapat kahit nandyan ka pa lang, nag-aaral ka pa lang, natututo ka pa lang, inaayos mo na ang sarili mo at pinoproject mo na yung sarili mo sa kalooban ng Panginoon para Tama. sa buhay mo. We Amen. pray for position. Tanong, handa ka ba? We pray for bigger and greener pastures. Tanong, handa ka ba? Kasi hindi natin nakikita na the reason pala kung bakit hindi binibigay ng Diyos ang pinagdadasal natin kasi hindi tayo katiwala. Katiwaldas, oo. Katiwala, hindi. Kaya, again, you go back to dun sa opo. Tingnan mo ang objectives mo, ang purpose mo, ang priorities mo, ang outworking mo. Kung mas mahalaga ba ang kalooban ng Diyos, nang sa ganon, pagka pumunta ka dito sa pangalawang reset, at sasabihin mo, Panginoon, simula sa oras na ito, i-establish ko ang kalooban mo sa buhay ko. Nang sa ganon, hindi ka pa ulit. Nang sa ganon, hindi mediocre. Alam mo yung mediocre? Sala sa lamig, sala sa init, hindi mo maunawaan. Sino na ho dito yung more than 5 years sa ministry? More than 5 years. More than 10 years. More than 15 years. O alam mo kung may 30 years lang, dito na ako pinanganak sa simbahan. And I would see myself as a person na, have I done anything relevant for God? At kung ikukumpara ko lang sa pagpapala ng Diyos, hindi pa sapat. Kaya nga, araw-araw, kailangan inaayos natin at dinidevelop natin yung ating sarili. Kasi, the greatest blessing that you can be to people is yung buhay mo, hindi lamang ho nagiging pagpapala, pero nagsisilbi din ito bilang encouragement, inspirasyon sa lahat ng taong makakahalubilo mo. Tama. Lalo na ho ngayon, totoo yun. In these times of pandemic, mas open ang mga tao sa salita ng Panginoon. Kasi everyone is trying to save their skin. Everyone is trying to find hope. Means to survive. Pero, wala man tayong pera, wala man tayong material, pero yung makita lang ng mga tao na ang ating presensya ang nagbibigay sa kanila ng purpose para sila din ay magpapatuloy at magpapakatapat sa Diyos, that is the greatest blessing that you can be to people. Last but not the least, oo, nakita niyo tong post ko. Oh, ang daming gustong yumaman, no? Si ate, eto avid liker ko to everyday. Oh, mag-vlogger na nga rin ako. Oo. Trust His will. Alam mo, yan yung Psalms 37 verses 3 to 5. Sige nga ho. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Mamaya may ice cream. No? 4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. May mga ninanais ka ba? Alam mo, ako hindi magpapakahipokrito. Gusto ko talagang maging milyonaryo. Oo, totoo. Gusto ko talagang maging milyonaryo. Di dahil sa gusto kong mamasyal, pero natutuwa kasi akong magbigay sa mga tao. Oo. Tutuwa ako, tsaka nag-e-enjoy ako na sa aking pagpapagal, may mga taong natutuwa at nagiging masaya at nagiging mas matapat sa Panginoon. Ikaw, ano yung desire mo? Yan.
Love life. Alam mo, meron pa akong isang kondisyon sa Panginoon eh. Sabi ko, Panginoon, kailangan magka-girlfriend muna ako bago ako magpastor. Kaso hindi natupad. Dapat ata nagdasal ako ng boyfriend. Oo, pero alam mo, pagka tinawag ka, anong kondisyon? Susunod ka o hindi? Sunod na lang. Sige, magpapakatandang dalaga. Ay, dalaga. Binata na lang ako. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. At nakakatawa, no? He shall bring it to pass. Pakibalik. Minsan kasi, sa kahit sinong tao na nangangarap, hindi yan mangangarap ng pangit. Always mangangarap yan ng napakatayog. Yung pinakamaganda. Regardless kung ikaw ay nangangarap para sa edukasyon ng iyong mga anak, meron kang standards. Nangangarap ka ng dream house. Nangangarap ka ng sasakyan. Nangangarap ka ng trabaho. Nangangarap ka ng ganitong pamilya. Marami tayong pangarap. Pero alam mo, kahit ano pa ang pangarap na yan, eto lang. Ang sinasabi ko sa iyo, wala nang tatalo pa at mas gaganda sa pangarap ng Diyos sa iyo, lalo na pagka ikaw ay sumunod sa Amen. kalooban Tama. niya. We can't always see where the road leads. Alam mo, ang tagal ko na sa church, nung sinabihan ako na ikaw na ang magpapastor, alam mo, parang na mental block ako. Parang, naku, anong gagawin ko? Hindi ko alam yung ganito, hindi ko alam yung ganyan. But then, I realized na doon pala yung pumapasok, yung living by faith. Doon pala pumapasok yung you follow God's will, hindi dahil alam mo yung ending, kundi dahil may pananampalataya ka na kahit ano pang ma-experience mo during the journey, yung ending mo parating maganda at masaya. But God promises there's something better up ahead. We just have to trust Him. Tapos, natuwa ako dun sa picture na nakita ko kahapon na tayo na your plan. Maganda na yung sasakyan, di ba? Maganda na, di ba? Pero kung papipiliin ka, ano yung gusto mo? Aba, yung Ferrari. Yung Ferrari. Bakit? Mas mabilis, mas maporma, mas maganda, at mas mahal. And alam mo, going back to Matthew 6:33, walang pwedeng i-withhold ang Panginoon sa isang tao na sa lahat ng bagay, inuuna niya parati ang Panginoon. Amen. Conclusion, in life's race, it's not a matter of speed. Alam mo, sa ministry, parang pag-aaral din yan. Ang bawat isa ay nasa stage na kung saan they are simply running their own race. Hindi ko pwedeng ikumpara ang sarili ko sa inyo. Hindi nyo rin naman pwedeng ikumpara ang paglilingkod nyo doon sa katabi nyo. Kasi pagka sa ating paglilingkod, lahat ho tayo ay may panahon na tayo ay nag-grow. May panahon tayo na tayo ay natututo. Pwede nga lang na sa iba mas mabilis, yung iba, late bloomer. Okay? Yung iba, mabilis ma-pick up. Yung iba, slow learner. Pero ang ending noon ay iisa lang. It is finishing the course that God has set for your life. Kaya natutuwa ako, may analogy silang shinare doon sa conference na sinabi niya, lately daw, sa race, when in comparison sa ating ministry, marami ang bumabagsak. Marami ang nagugupo, marami ang napapagod, marami ang humihinto, marami ang nag-quit. Kaya sabi nung pastor, ako, ang pinapangarap ko lang at pinagdadasal ko, sabi niya, kahit etong hinliliit ko lang, yung maiabot ko lang doon sa finish line.
Kahit hindi pa ako yung una. Kasi sabi niya, sa race daw may consolation prize. Kahit hindi yung main prize, basta natapos niya may consolation. Pero you are not competing with any other else. Iba ang race ko, iba ang race ninyo, iba ang race ng aking mga kapatid. The question is this, nasan ka na sa race mo? Pwedeng hindi mo pa ito nakakalahati. Pwedeng malayo ka pa. Pero ang tanong, tinatahak mo pa rin ba? At tinatakbo mo ang race na yon? O naligaw ka na ng landas? It is not a matter of speed. Wala akong pabilisan. As long as you finish the course that God gave you. Sabi ko nga, tumakbo na lang din ako, ba't hindi ko pa ito todo? Di ba? Kung ikaw, naligo ka na lang din, ba't ka lang magbabasa ng buhok? Mag-shampoo ka na. Magsabon ka na. Maghilod ka na. Nandito na nga tayo. Naglilingkod na tayo. Bakit hindi pa natin ibigay yung todo? Nang sa ganon, hindi lang yung hinliliit mo, kundi ang buong katawan mo makakatapos sa race na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Age is just a number. Sa paglilingkod ho sa Panginoon, walang matanda, walang bata. May ngipin o wala, pwede. What will help you finish is not your strength and asset, but your purpose. It doesn't matter kahit ikaw ay uugod-ugod na. It doesn't matter kung ikaw ay walang mga opportunities. It doesn't matter kung ikaw ay nanghihina at may sakit. What matters is your purpose. Nandito ka ba to pursue the ministry of God in your life? Nandito ka ba to only impress people? Alam mo, ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero, if I would give you an advice, in life, we commit mistakes. We commit errors. Nagkakaroon ho ng mga setback sa ating buhay. Pero tatandaan mo, kung ang promotion ay nanggagaling sa Diyos at hindi sa tao, tatandaan mo ang opportunity para makapagsimula ulit at para magkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod ng mas matibay at mas masigasig sa Diyos. Hindi ho tao ang magdidikta nun, walang iba kundi si God. Let's all rise and let's have our short conclusion. Yan. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa oras na ito na inyong ipinagkaloob. We are so grateful po for this opportunity na kung saan inyong ipinagkatiwala sa amin. Niniwala ho kami, Panginoon, na kung wala ho kayo, wala rin po kami. Kaya sa oras na ito ay humihingi po kami ng kapatawaran sa aming nagawa, regardless kung ito man ay aming sa pag-iisip, pagsasalita, o sa paggawa. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam ng nararanasan, experiences, puso, kaisipan ng bawat isa. Hindi po lingid sa inyong harapan na hindi po kami perpekto. Kakaroon po ng mga pagkakataon na kami din ay napapaghinaan, nalilito, nanlalamig. Pero Panginoon, we also cannot deny the fact na kahit po nagkakaroon ng mga ganitong bagay sa aming buhay, nandun pa rin po ang desire na magpatuloy, na maglingkod at ma-achieve ang inyong nais para sa aming buhay. Kapatid, sa oras na ito, hindi ko alam kung ano ang nagkaroon ng emphasis sa ating lesson sa buhay mo. Pero, ito lang ang gusto kong malaman mo. Hindi ang iyong pagkakamali ang magiging hadlang para gagamitin ka ulit ng Panginoon sa napakalaking bagay. Ang kinakailangan lang ng Panginoon ay isang buhay na nagpapakumbaba, handang sumunod, at may purpose na ma-improve ang kanyang paglilingkod sa Kanya. Sa oras na ito, kung mayroon ganong desire ka,
inaanyayahan kita, and you make a commitment with God. Alam mo, we have our plans. We have our own will. Pero nakita nga natin sa lesson na napag-aralan natin sa oras na ito, it's about realizing and resetting your opportunities, your purpose, your priorities, and outbulking and outweighing na makita mo at maintindihan mo na mas mabigat at mas mahalaga ang iyong paglilingkod sa Panginoon. And as we can see sa ating conclusion, we may have the good purpose and intentions kung bakit natin pinopursue ang ating mga gusto natin. Pero with that simple comparison of how we want our ending would be and how God wants to be our ending, makikita mo, kapatid, na napakalaki ng gap. Isa lang ang hinihiling. Are you willing to follow and be obedient to what God wants for you to do? Pastor. Habang nakayuko ang lahat, nakapikit ang mga mata, nais kong bigyan ng oras itong invitation na to. I want you to think, na ibigay na ba ninyo ang pinaka-the best talaga nyo sa paglilingkod? Doon pa lang kanina sa umpisa, mga kapatid, ang sabi niya, naglilingkod ka na lang rin. Nasubok mo na bang ilarga lahat? O hanggang ngayon, hap-hap pa rin? Binigyan ka ng Diyos ng isang buhay. Niligtas pa niya ang buhay na yan. Double blessing ka na. The rest of your life, sinustain ka pa ni God. Anong klaseng paglilingkod? 100% ba talaga? I'm not talking of just serving God. I'm talking of, kaya mo bang ibigay ang lahat katulad ng binigay ng Diyos para sa iyo at saka sa akin? Can you really say, without a doubt, mula pa noon ay kayo naglilingkod, na ibigay ko na ang lahat, nilarga ko na ang lahat sa Diyos? Kung hindi pa, ang altar na ito ay desisyonan nyo na. Matanda na tayo, mga kapatid. Will you make decision to say, Lord, susubukin ko nga. Hindi lang ako maglilingkod, kundi ilalarga ko ang paglilingkod ko para sa iyo. Because nilarga mo naman ang lahat para sa akin. If that is your desire, the altar is open. Say no. Hindi hap-hap. Hindi 99%. 100%. 100% na paglilingkod na hindi mo i-excuse ang pag-aaral mo. Hindi mo i-excuse ang trabaho mo. Hindi mo i-excuse ang sakit mo. Hindi mo i-excuse anuman dahil binigay na ng Diyos ang lahat para sa iyo. Minsan din natin maunawaan bakit may ganong klaseng paglilingkod, pero yun naman talagang binigay ni God. Yan naman talaga ang talagang isinet up ng Panginoon sa atin. Nung nagkagipit-gipit ang simbahan na to, willing na kaming mag-give up buong pamilya. Tinanong ko na, miniting ko na mga anak ko, should we keep on or should we stop? Wala na tayong aasahan pa. Diyos na lang. Sabi ng mga anak ko, tuloy ka. Tuloy ka sa paglilingkod pa. Tuloy tayo. At doon kami natuto na pag kami naglingkod, hindi namin wala kaming i-reserve na anuman. Because yun talaga ang ginawa ni God. Kaya yung verse na ginamit niya na huli, Psalms 37,
1 to 5 yan. That is our family contract with God. We make a contract with the Lord during the time na kahit anong mangyari, Panginoon, kung ang buhay mo ang ibinigay mo para sa amin, kaya din namin magbigay ng buhay para sa inyo. Kaya din namin magbigay ng lahat-lahat na pinagkakatiwala nyo sa amin para sa inyo. Binigyan na tayo, mga kapatid ko, ng pagkakataon maglingkod. Sayang itong pagkakataon. Kung hindi kaya nating ilubusan, igawin lahat. We made that commitment. I don't care kung gaano kahirap. I don't care kung gaano kabigat. I don't care kung gaano kasakit. I don't care kung gaano ang problemang danasin. Basta't kami nangako sa Diyos, maglilingkod kami ng lubusan na kahit buhay, ibuhis ay pwede. Sana ganyan din ang makita ninyo. Ma-motivate natin sa ating next generation. Alam nyo bakit ang mga next generation natin ay hindi talaga nagiging sold out pa? Kasi may mga pagkakataon na hindi tayo nag-sold out kay God eh. We always think that just a little bit of service, okay na. Hindi. Tama, nung challenge noon, sabi nga ng isang preacher, tapusin kahit na daliri na lang. Makapasok sa finish line, kahit na matats lang ang finish line, pwede na. Yes, sa ating sariling lakas, pwede na yun eh. Pero kung naunawaan mo talaga ang prinsipyo ng Panginoon, na sabi niya, I will finish the course with joy. With joy. I will finish my service and dedication to the Lord with honors. Hindi mo pababayaan. Ibibigay mo lang ang mediocre na paglilingkod. Sa panahon natin ngayon, ganyan na ang paglilingkod ng marami. Baka ganyan na rin ang paglilingkod mo. We are living in the last days na kung saan ang mga tao ay okay na makapaglingkod ng bagya. Yan bang klaseng paglilingkod ang maialay natin sa Diyos at masasabi natin, Panginoon, naglingkod ako ng maayos. Are you really sure? Baunin natin ang mensaheng ito, mga kapatid ko. Baunin ito ng Conception Bible Baptist Church. Baunin ito ng Conception Bible Baptist Church families. Now when we serve the Lord, nowadays, starting itong may pandemyang ito, hindi tayo maglilingkod na mababaw. Hindi tayo maglilingkod na may excuses at laging may dahilan. Kundi maglilingkod tayo na kahit na itabi ang sarili, i-disregard anumang mga bagay, for the sake lang na makapaglilingkod, ay maglilingkod talaga at ibibigay mo talaga ang pinaka-the best mo. Service less than giving all is just playing around with God. Sa magitan ng minsaheng ito, ang paglilingkod natin, lalo pang maging maigting ang pagmamahal natin sa isa't isa. Lalo pang titindi.
ang pagbibigay natin lalo pang maayos. Dahil yun ang kailangan sa panahong ito. Amang banal, dakilang Diyos, patawad po kung ang paglilingkod namin ay laging tira-tira na lang ang binibigay sa iyo. Lagi na lang may dahilan. Kung kayo nagdahilan na hindi pwedeng maibigay ang kaligtasan dahil cross ang kailangang danasin, siguro lahat kami walang kaligtasan. Pero kinusa mo yung paglilingkod. Hindi ito pinilit. At nawa sa panahong ito, may matagpuan kayong simbahan na maglilingkod nang kahit wala man kami so much, we can just do so much for serving you, O Lord. And for loving you more than others love. Loving you with everything in our lives. Na masasabi namin, minahal namin ang aming Diyos ng buong buo. Dahil isang araw, tinanong mo si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? Higit sa mga ito! An open time, sinasabi namin, yes Lord, mahal namin kayo, pero talaga wala sa puso. Nawa mapatunayan namin na talagang mahal namin kayo dahil aming ibinubuhos lahat sa pagitan ng aming pagsakripisyo sa paglilingkod. O Diyos, dalangin namin ang mensaheng ito. Mag-reset ng aming paglilingkod na hindi na katulad ng dati. May pandemya o walang pandemya, kami maglilingkod ng lubusan. At nawa, O Diyos, ito ay magiging tatak. Ito ang magiging tanda. Ito ang magiging marka na may mga Kristiyano pa sa panahong ito na maglilingkod kahit na buwis buhay. Kiniklaim ko na ito inyong gagawin sa aming simbahan. Na dinisisyonan taos puso ng lahat ng mga sumuko at lahat ng lumapit ngayong umaga sa altar. Kiniklaim namin na ito'y mangyayari at ito'y aming isagawa dahil ito'y aming hinihiling at nilalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. And all the people say, Amen.